At para sa ating mga balita, rally ng INC, WAEPEC ayon kay De Lima. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Walang gaanong impact para pigilan ang impeachment. Yan ang naging komento ni dating Senadora Leila De Lima sa ginanap na pagtitipon ng religious group na Iglesia ni Cristo sa tinawag nilang Rally of Peace kahapon, Enero 13. Ang nasabing pahayag ay sinabi ng dating senadora sa isang panayam na ginawa ng ANC kahapon. Ayon kay De Lima, gaano man daw kalaki ang bilang na dinala ng INC sa rally, mananatiling bahagi pa rin sila ng minorya kumpara sa kabuang bilang ng mga Pilipino sa buong bansa. But it's still supporting a minority position. And no matter how massive the crowds would be, it's still a minority. A minority position is a minority. So I'm not sure whether such an action would have much effect on the disposition of the members of Congress, especially the House of Representatives, because of course the members of the House of Representatives would also think about the survey results. Ayon sa pagtataya ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office, dumalo sa rally ang may halos 1.4 million members ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand bandang alas 2 ng hapon. Maliban dito ay nagkaroon din ng mga pagkakatipon ang nasabing religious group sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa mga organizers ng rally, ang nasabing pagtitipon ay bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nang ituloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, kung pagbabatayan daw umano ang social weather station, 35% lamang ng mga respondents ang hindi pabor na ituloy ang impeachment, habang 41% naman ang pabor dito. Well, let's see. Because we have to tie this up to the survey results. The survey results clearly say that most Filipinos would prefer impeaching VP Sara at this point, as against the position that that you just let it go. Let go all these allegations against VP Sara. Matatandaan na si De Lima ang nagsisilbing tagapagsalita ng impeachment complaints na isinampa ng iba't ibang sektor, kabilang na ang mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Gayunman, inamin niya na maaaring maapektuhan ang desisyon ng mga miyembro ng Kongreso, partikular ang mga tatakbong muli sa 2025 midterm election dahil sa rally na ginawa ng INC. Ayon sa kanya, nakakalungkot umanong isipin na may malaking pressure na kayang gawin ang INC sa mga miyembro ng Kongreso, isang pahayag kung saan tinutukoy niya ang black voting ng Iglesia ni Cristo. You know, the perceived pressure that the INC as a religious sect can have on the members of Congress. It's a sad reality. Sa ngayon ay hindi pa kumikilos ang House Secretary General sa 3 impeachment complaint na isinampa sa mababang kapulungan. Pero ayon kay De Lima, ang delay na ito ay dahil mayroon pang posibleng ika-4 na complaint na isasampa pa na maaring makakuha ng suporta ng nakakaraming mambabatas. Para kay De Lima, sapat na ang lumipas na panahon. Sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa Lunes, hinimok niya ang House of Representatives na pabilisin ang proseso ng impeachment, lalo na't limitado na ang natitirang panahon bago matapos ang ika-19 na Kongreso. Binanggit din niya na maaaring makaapekto sa proseso ng impeachment ang nalalapit na 2025 midterm elections. Matatandaan na noong January 8 ay nagsagawa ng pagpupulong ang mga mambabatas mula sa Makabayan Bloc na mga taga-suporta ng second complaint. Kasama ang iba pang complainant at supporters
upang magkaisa sa mga hakbang na dapat gawin upang pilitin ang Kongreso at ang Malacanang na bigyang pansin ang mga reklamo laban sa Vice Presidente. Ayon kay De Lima, makakatulong ang pagsasama-sama ng mga reklamo upang mapabilis ang proseso ng impeachment gaya ng sinabi na noon ni House Secretary General Reginald Velasco dahil lahat umano ng reklamo ay nagsasaad ng betrayal of public trust bilang batayan para patalsikin si Duterte. Lahat ng complainant ay nagsampa ng aligasyon ukol sa paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds at intelligence funds of the Office of the Vice President at ng Departamento ng Edukasyon noong 2022 at 2023 sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Batay yan sa mga irregularidad na natuklasan sa investigasyon ng Kongreso. Ayon pa kay De Lima, kailangan ang suporta ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara upang huwag nang dumaan sa committee level ang pagdinig sa kaso. Kung maibibigay ang 1/3 na boto, agad daw itong maiaakyat sa Senado at naniniwala siya na malaki ang posibilidad na mangyari ito. Pero nangangamba siya na baka mawala ng katiyakan ang pangarap na impeachment kung ito ay umabot na sa Senado dahil sa posibleng political alliance na namamayani sa House of Senate. Nauna nang sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na ang peace rally ng INC ay maaaring mag-udyok sa mga opisyal ng gobyerno na magdalawang isip sa pagsuporta sa impeachment ni Duterte. Kailangan ang boto ng 2/3 ng mga miyembro ng Senado upang mahatulan at mapatalsik ang isang opisyal ng gobyerno mula sa pwesto nito matapos ang paglilitis ng impeachment.